Jeremias. Ang talinhaga tungkol sa sinturon na telang linen. 13 kabanata. Sinabi sa akin ng Panginoon, lumakad ka at bumili ng sinturon na telang linen. Itali mo ito sa baywang mo, pero huwag mong lalabhan. Kaya bumili ako ng sinturon, at pagkatapos, itinali ko ito sa baywang ko ayon sa sinabi ng Panginoon. Pagkatapos, sinabing muli sa akin ng Panginoon, tanggalin mo ang sinturon na binili mo at pumunta ka malapit sa ilog ng Euphrates at itago mo roon ang sinturon sa biyak ng bato. Kaya pumunta ako sa may ilog ng Euphrates at itinago ko roon ang sinturon ayon sa sinabi ng Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa ilog ng Euphrates at kunin mo ang sinturon na ipinatago ko sa iyo roon. Kaya pumunta ako sa ilog ng Euphrates at kinuha ko ang sinturon sa pinagtaguan ko. Pero sira na iyon at hindi na mapapakinabangan. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, ganyan din ang mangyayari sa Huda na mapagmataas at sa higit na pagmamataas ng Jerusalem. Ayaw sumunod ng masasamang taong ito sa mga sinasabi ko. Sinusunod nila ang nais ng matitigas nilang puso na naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya matutulad sila sa sinturon na iyan na hindi na mapapakinabangan. Kung papaano sanang ang sinturon ay nakakapit ng mahigpit sa baywang ng tao. Nais ko rin sanang ang lahat ng mamamayan ng Israel at Huda ay kumapit ng mahigpit sa akin. Hinirang ko sila para papurihan nila ako at parangalan, pero ayaw nilang makinig sa akin. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Ang talinhaga tungkol sa sisidlang balat ng alak. Jeremias, sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel na ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsasabing ang lahat ng sisidlang balat nyo ay mapupuno ng alak. At kung sasabihin nila sa iyo, alam na naming mapupuno ng alak ang lahat ng lalagyan namin, sabihin mo sa kanila na ito ang ibig kong sabihin. Parurusahan ko ang lahat ng mamamayan ng lupaing ito na parang nilasing ko sila ng alak. Parurusahan ko ang mga hari na angkan ni David, ang mga pari, mga propeta, at ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem. Pag-uumpugin ko ang mga magulang at ang mga anak nila. Hindi ako mahahabag sa pagpatay sa kanila. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Babala tungkol sa kapalaluan. Makinig kayong mabuti at huwag kayong magmataas, dahil nagsalita ang Panginoon. Parangalan niyo ang Panginoon na inyong Diyos, habang hindi pa niya ipinapadala ang kadiliman, at habang hindi pa kayo nadadapa sa madilim na mga bundok. Ang liwanag na inaasahan ninyo'y gagawin niyang napakatinding kadiliman. Kung ayaw pa rin ninyong makinig, iiyak ako ng lihim, dahil sa pagmamataas ninyo. Iiyak ako ng malakas at dadaloy ang mga luha ko, dahil bibihagin ang mga hinirang ng Panginoon. Inutusan ako ng Panginoon na sabihin sa hari at sa kanyang ina na bumaba sila sa trono nila, dahil malapit ng kunin sa ulo nila ang magaganda nilang korona. Isasara ang mga pintuan ng mga bayan sa Negev. Wala nang makakapasok o makakalabas doon. Bibihagin ang lahat ng taga-Huda. Tingnan nyo ang mga kaaway na dumarating mula sa hilaga, O Jerusalem. Nasaan na ang iyong mga mamamayan na ipinagmamalaki mo, na ipinagkatiwala ko sa iyo para alagaan mo? Ano ang mararamdaman mo kung ang kakampi mong bansa ang sumakop sa iyo? Hindi ba't magdaramdam ka tulad ng isang babaeng manganganak na? Kung tatanungin mo ang sarili mo kung bakit ka napahamak na parang babaeng pinunit ang damit at pinagsamantalahan, ito'y dahil sa napakarami mong kasalanan.
Mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Maaalis ba ng leopardo ang mga batik sa katawan niya? Hindi. Ganyan din kayong mga taga-Jerusalem. Hindi kayo makakagawa ng mabuti dahil ugali na ninyo ang gumawa ng masama. Sinabi ng Panginoon, pangangalatin ko kayo katulad ng iba na ipinapadpad ng hangin mula sa disyerto. Iyan ang kahihinatnan ninyo. Gagawin ko ito sa inyo dahil kinalimutan ninyo ako at nagtiwala kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ibibilad ko kayo sa kahihiyan, gaya ng babaeng hinubaran. Nakita ko ang mga ginawa ninyong kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa mga bundok at kapatagan. Tulad kayo ng babaeng bayaran na nag-aapoy ang pagnanasa o ng mga nangangalunya at nakikiapid. Nakakaawa kayo mga taga-Jerusalem. Hanggang kailan kayo mananatili sa karumihan?